Pasintabi po mga kapuso, ipinasara ng lokal na pamahalaan ang isang punerarya sa Maynila na walang permit. Naabutan ng otoridad na nakatambak lang ang 10 bangkay. Nang ilan, hindi pa na-embalsamo. Saksi, si Mark Salazar, exclusive. Sa videong hawak ng Manila Sanitary Department, makikita ang maliit na opisina ng Body and Light Funeral Services sa Santa Cruz, Maynila. Ang opisina, siya na ring family living area ng may-ari. Ilang di pa lang mula sa kanilang kusina at silid kainan, ang morgue na inabutan pang may nakatambak na bangkay sa isang sulok. Meron ding isang kamamatay lang na nag-iintay maimbalsamo pero wala sa cold storage. Kaninang umaga, pinuntahan ito ng autoridad para ipasara. Punerarya siya pero walang permit, wala kang nakitang permit. Walang permit, walang sanitary permit, wala rin office permit actually. Banta sa kalusugan dahil unang-una na-imbalsa mo dun sa lugar po na yon. Dapat po, unang-una, aircon nga, dapat po ventilated, naka-tiles po siya ng malinaw, tapos po wala pong amoy, maayos po yung may mga stainless po na istakan ng mga patay ng cadaver kung gagawin po. Yun po talagang yung proper, saka po. Kumbaga, tas may refrigerator. Kinumpiska ng mga otoridad ang 10 bangkay ng Body and Light Funeral para ilipat sa ibang punerarya. Masuka-suka ang mga nagbubuhat ng body bags sa tindi ng amoy. Ito ang health hazard na tinutukoy ng Sanitary Department na tila hindi naman ininda ng may-ari ng Body and Light. Yun po. Opo. Naiintindihan ko po. Opo. Pero wala naman pong hindi po naman abot dito. Diyan lang. 2 sa 10 bangkay ay lusaw na sa formalin dahil Abril pang nakatenga nang wala sa freezer. Gusto namin malaman yung mga pangalan para mapanawagan namin yung pamilya na sa ganun mabigyan namin ng maayos na burol o maayos na libing na kaya sasagutin naman ng City of Manila kung ano man yung kailangan. Kung kailangan natin paburol, bigyan ng casket, bigyan ng paglilibingan, gagawin po namin sa Manila. Ang problema po kasi is yung sa permit lang po. So wala kayong permit kasi Yung morgue po, lang permit. yung morgue. Yes po. So, paano pong mangyayari ngayon na Ipapaayos lang po yung mga permit. paliwanag naman ng punerarya tungkol sa 10 bangkay, walaan nila itong pagkakakilanlan o pamilyang kukuha. Mga mendicants po ng Manila. Kunyari po, namatay po sa lansangan, walang family, ganun po ang kumukuha. Pwedeng i-apply ng mga punerarya sa DSWD ang unclaimed bodies na ito para sa burial assistance sa ilalim ng Paupers Burial Program. Sabi ng direktor ng Manila North Cemetery, maaaring racket ito ng mga fly-by-night punerarya. Pag nagpunta ka sa amin sa North Cemetery, makikita mo marami kaming ron. May mga nakaparada akong yung karo. Kasi kulang sila ng permit eh. Ang ginagawa namin, para naman hindi maapektuhan yung pamilya, papayagan namin silang pumasok. Okay lang silang pumasok. Pero paglabas nila, pag nalibing na nila, paglabas nila, i-hold namin yung karo nila, hanapan na silang papeles. Pag wala sila nakuha ang papeles, papipirmahin namin sila na voluntary na iniwan nila yung karo nila dahil wala sila lisensya. Itinanggi ng Body and Light na intensyon nilang i-apply ang mga bangkay ng pulubi sa programa ng DSWD. Aayusan at iaataol ang 10 bangkay sa kaihihimlay sa Manila North Cemetery. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nasawi ang 3 taong gulang na lalaki matapos magulungan ng road grader sa Buena Vista, Guimaras. Ayon sa pulisya, nakasakay ang bata sa motorsiklo na minamaneho ng kanyang ama. Nagbigay daan ng ama sa kasalubong na road grader pero nawala ng kontrol sa motorsiklo dahil sa bunga ng niyog. Natumba ang motorsiklo at tumilapon ang mga sakay nito. Dead on arrival sa ospital ang bata. Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng road grader. Sinusubukan pa namin makuha ang kanyang panig pati na ang magulang ng nasawing bata. 3 na lang sa mga standing committee ng Senado ang walang tagapangulong. Kabilang naman sa mga nabigyan ng committee chairmanship ngayong araw ang 4 na miyembro ng minority bloc. Saksi, si Mav Gonzalez.
Pinakamaraming makukuhang komite si Senador Alan Peter Cayetano, kabilang sa pamumunuan niya ang Committee on Accounts at Justice. Tig-tatlo naman sina Senador Amy Marcos, Pia Cayetano, Robin Padilla at Bongo. Nakuha naman ng first-time senator na si Senador Rodante Marcoleta ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Si Senador Win Gatchalian ang hahawak sa Committee on Finance na sumisilip sa national budget. Napunta naman kay Senador Camille Villar ang Committee on Environment, habang sa kapatid niya at dating DPWH Secretary Senador Mark Villar ang Committee on Public Works at Government Corporations and Public Enterprises. Kay Senador Raffy Tulfo ang Committee on Migrant Workers at Public Services, habang ang Committee on Social Justice at Games and Amusement napunta sa kapatid niyang si Senador Erwin Tulfo na papaimbestigahan daw ang lumalalang problema sa online gambling. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. Karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. Nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. We can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. Ang mga miyembro na rin ng mayorya na sina Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan nakuha ang Committee on Basic Education at Agriculture. Mananatili naman kay Senador Bato de la Rosa ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pamumunuan din ni de la Rosa ang Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. Kay Senador Jinggoy Estrada ang Committee on National Defense. Committee on Rules si Majority Floor Leader Joel Villanueva. Itinalaga namang Deputy Majority Leader sina Senador JV Ejercito at Marcoleta. Tinanggap naman ni Minority Senator Ping Lacson ang Committee on Electoral Reforms. Isa-schedule daw niya agad ang pagdinig sa Anti-Political Dynasty Bill na layong ipagbawal tumakbo sa parehong syudad o probinsya ang kaanak ng isang re-electionist incumbent hanggang second degree of consanguinity o affinity. Pamumunuan ni Senador Mig Subiri ang Economic Affairs. Culture and the Arts kay Senadora Loren Legarda at kay Senadora Risa Ontiveros ang Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Tatayo ring Deputy Minority Leader sina Ontiveros at Zubiri. Si Senate Minority Leader Tito Soto, otomatikong miyembro ng lahat ng komite. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Ang kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat hintayin muna ng Senado ang motion for reconsideration ng Kamara bago talakayin ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Maki Pulido. Kung si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, nagkamali ang Korte Suprema nang sabihin nitong nalabag ang one-year bar rule sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bagamat may 3 reklamong na unang inihain ng ilang pribadong individual at inendorso ng ilang mambabatas, ang ika-4 na complaint lang daw ang pinagbutohan at inaprubahan ng plenaryo ng Kamara. Naaksyonan na raw ito bago pa nag-adjourn ng Kamara noong February 5, 2025. When the House adjourned. So when the House adjourned, the fourth complaint was already approved by the plenary and it already reached the Senate. So obviously, the one-year bar rule cannot apply to the fourth complaint. The fourth complaint was filed on time. So it's a very basic error there, and I think it deserves to be reconsidered by the Supreme Court. Sangayon dito ang isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Munsod. The Supreme Court overreached its powers under Article 8, Section 1. If the Supreme Court made mistakes or were wrong in what they were doing or unfair, unjust, and so on, then the people can go to the Ombudsman. Pagdedesisyonan ng Senado sa August 6 ang susunod nilang hakbang kaugnay ng impeachment complaint. Pero sabi ni Carpio, dapat hintayin muna ng Senado ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara. It's not yet final. Normally,
you act when it's already final. Because there's a chance, because it's not yet final, there's still a chance it could be reversed or changed because there's a motion for reconsideration. Sana raw, sabi ni Carpio, itama ng Korte Suprema ang desisyon nito. Payo niya, magpatawag ng oral argument bago desisyonan ng motion for reconsideration na ihahain ng Kamara. In very important constitutional cases, always there will be a oral argument because it is in the oral argument where you can really see the entire picture. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Ilang taga Kalasyaw, Pangasinan ang hindi pa rin makauwi kahit bumubuti na ang panahon. Imbes kasi na humupa, lalo pang tumataas ang baha sa kanilang lugar. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Ilang araw matapos manalasa ang mga bagyo at habagat, sa evacuation center pa rin sumisilong ngayon ang mahigit 100 pamilya sa Kalasyaw, Pangasinan. Si Aling Merly di pa rin makauwi dahil sa lampas tuhod na baha sa bahay nila sa Barangay Poblacion East. Hindi pa kasi hanggang kuwan patuhod yung namin, wala kaming higaan. Ayon sa Kalasyaw MDRRMO, di pa rin pinapayagan ng LGU na bumalik sa kanilang bahay ang mga evacuee. May ilang lugar kasi na imbes humupa ang baha ay patuloy pang tumataas ang tubig kahit bumubuti na ang panahon. Ito po ay epekto na po nung advisory na ibinaba po sa atin na ang Benguet po ay under yellow rainfall alert pa rin kung kaya't sila ay nakakaranas ng pabugso-bugso pa ring pag-ulan at yung pong tubig ay inaasahan po natin na bababa po yun dito sa ating ilog sa Sinocalan, Marusay River. Dahil dito, 18 barangay sa Kalasyaw ang lubog pa rin sa baha. Habang lagpas pa rin sa critical level ang antas ng tubig sa Marusay Sinocalan River. Pero sa gitna ng pagsubok, binuksan ang isang kainan doon para mamigay ng libreng pagkain sa kanilang mga kababayan. Sa Dagupan City, baha pa rin sa ilang kalsada lalo't patuloy na nararanasan ng pag-ulan. Nakikita ko, sir, parang kalahati pa ng 31 barangays. Yun yung mga nasa malapit sa river system natin. Patuloy na namamahagi ang LGU ng food packs at mga gamot sa mga residente. Meron ding libreng sakay sa Mayombo Karanglaan Road dahil di pa rin madaanan ng maliliit na sasakyan bunsod ng baha. Sa initial na assessment ng Pangasinan PDRRMO, mahigit 448 million pesos na ang naitalang halaga ng danyos sa agrikultura at mahigit 3 million pesos ang danyos sa livestock sa lalawigan. Ang pinsala naman sa infrastruktura, nasa 481 million pesos. Patuloy rin ang restoration efforts sa mga lugar na wala pa ring supply ng kuryente at linya ng komunikasyon. Nag-formulate tayo ng recovery and rehabilitation plan. Ongoing yung rapid damage assessment and risk analysis. Sa San Fernando City sa La Union, marami pa rin nasa evacuation centers. Nagatid ng tulong doon ang DSWD. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Patuloy umanong maninindigan si Vice President Sara Duterte laban sa anyay kasakiman ng mga leader na umano'y magpapabagsak sa bansa. Sinabi po niya yan kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sabi pa ng Vice Presidente, deserve ng Pilipinas ang mas maayos na leader. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga taga-suporta. Malaking tulong nung pagsasalita ng ating mga kababayan at yung kanilang pagdarasal. Napakalaking tulong nun sa akin at sa aming opisina. Nag-viral ang isang kongresista matapos makuna ng video habang nanonood ng sabong sa kanyang cellphone sa gitna ng sesyon noong Lunes. Pero ang sabi ng mababatas, hindi siya nag-iisabong noong mga oras na yon. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Viral ngayon ang videong ito. Kuha tila sa loob ng session hall ng Kamara. May isang lalaking nanonood sa kanyang cellphone. Sa social media post ng pahayagang Daily Tribune, isa raw itong kongresistang nanonood ng isabong habang nagbobotohan umano para sa speakership ng Kamara noong Lunes. Ipinagbabawal ang isabong sa bansa. Ngayong hapon,
Nagsalita ang viral na kongresista, si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Itinanggi niya nagsasabong siya. Dahil malinis ang konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. At fake news. Ang kanyang paliwanag, may mga natanggap daw siyang mensahe mula sa kanyang pamangkin na iniimbitahan siyang maging sponsor sa isang derby o sabong. At yun daw ang pinapanood niya nang kunan siya ng video nang di niya alam. Meron lang nag-message sa akin yung pamangkin ko na gustong mag-invite ng traditional na sabong na gusto ako'y lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. Suspetsya niya, baka may gustong manira sa kanya. Para bang pinalalabas nila, wala akong ginagawa, kundi ang haba ng butuhan. May gusto sumabotay sa atin dahil tayo maraming nakakabangga. Ang aking number 1 nilalabanan, mga smuggler. Humingi ng paumanhin si Briones sa Kamara at sa publiko dahil sa kontrobersiya. At pinatawad din ang kumuha sa kanya ng naturang video kahit labag-an niya ito sa Data Privacy Act. Kung sino man ang gumawa sa akin noon, sino nag-video at gumawa ng fake news na ako'y nanonood o online sabong, hindi ko alam kung anong iyong motibo. Pero tapos na ito, ako pinaliwanag ko lang yung party ko. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang uulitin dahil baka sa susunod makakulong ka na. Hininga namin ang pahayag ang Daily Tribune, pero hindi raw muna sila magkokomento habang hindi pa nakikita ang pahayag ng kongresista. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Bagyang tumaas ang trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba naman ang kay Vice President Sara Duterte. Batay po yan sa survey ng Okta Research. Sa pinakahuling tugon ng masa survey, 4% ang itinaas sa trust ratings ni Pangulong Marcos. Nakakuha siya ng 64%, habang tumaas din sa 62% ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo. Samantala, 54% ang trust rating ni Vice President Duterte, 4 na puntos na mas mababa kumpara sa kanyang 58% rating nitong Abril. 6 na puntos naman ang ibinaba ng mga nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ng Vice Presidente sa kanyang tungkulin. Bumaba naman ang trust at performance rating ni Senate President Chis Escudero, habang yung kay House Speaker Martin Romualdez tumaas. Isinagawa ang survey noong July 12 hanggang July 17 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Meron po itong plus-minus 3% margin of error. Bukas na po sa publiko ang track and field facilities ng Philippine Sports Commission sa Maynila, sa Pasig at sa Baguio. Kasunod po yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na gusto niyang maengganyo ang mga Pilipinong mag-ehersisyo. Saksi si Jamie Santos. Sa kanyang State of the Nation address noong Lunes, may hamon si Pangulong Marcos sa mga Pilipinong 20 taong gulang pataas. Nakikita natin ang sobrang pagtaas naman ng timbang ng ating mga kababayang edad 20 at pataas. Kaya sikapin nating maging mas aktibo ang ating pamumuhay araw-araw. Para makatulong, hinimok ng Pangulo ang local government units na lumikha ng mga aktibidad na nagsusulong ng malusog na pamumuhay sa kani-kanilang mga komunidad. Palaganap natin ang mga pagsasagawa ng mga palaro, mga paliga, fun run, fun walk, pati mga aerobics, pasumba. Bilang tugon sa panawagan ng Pangulo, pinuksan na sa publiko ang Philippine Sports Commission Track and Field Facilities sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila, Philippine Sports Arena Complex sa Pasig City at PSC Baguio Teachers Camp. Libre itong magagamit mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi araw-araw. Kanina, marami kaming inabutang hindi atleta ang tumatakbo at nag-e-ehersisyo sa oval ng Rizal Memorial Sports Complex. Much better dito. Mas safe kasi compared doon sa labas. Ako kasi ay may sakit na diabetes. Kailangan din, pinapayo din kasi ng mga doctors yan.
Marami raw benepisyo ang pagtakbo at ehersisyo ayon sa ilang nakausap ko. Ang saya na for the running community, ang laking tulong sa amin. Lalo na dati sa labas lang kami tumatakbo, medyo dangerous kasi walang mga bangketa, mga sasakyan. Umahaba yung buhay natin while running, maganda yung brain natin. Instead na gumastos sa gym, eto libre lang siya. We just walk or run. Depends on us kung paano yung pacing. And running is a relaxing sports talaga. Kahit walk lang, nakakapagpapawis and it's a good thing for overall health talaga. Dagsaraw ang mga tumakbo ng buksan ito kahapon. Kahapon po, umabot po tayo ng 100. So medyo masaya po kami kasi unang-una pa lang ng pagbukas, marami na pong nainggan yung pumasok, tumakbo. Sa ngayon man parang nadubli po yung bilang kahapon. Ano po yun na hindi kasama po dyan yung bilang natin sa atleta? Hindi po kasama yung mga atleta natin na nag-training din po. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.